Po mga kapatid ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book ni Job. At nandito na tayo sa chapter 31. Parang napaka tagal na po nating sinusubaybayan, tinitignan, pinapag-aralan itong mga conversations na isulat po dito po sa libro po na ito na kung saan ay ipinagbigay alam po sa atin yung mga naganap na mga pag-uusap between Job at saka itong kanyang mga kaibigan. So itutuloy po natin dito sa chapter 31 at ang sabi po dito, iginiit ni Job ang kanyang katapatan, kasi ilang beses nating nakita na pinagpipilitan talaga na siya ay may kasalanan, kaya siya nakaranas or nakakaranas sa buhay niya, di ba, ng mga hindi po magagandang bagay, kasi makasalanan siya, may nagawa siyang malaking pagkakamali or kasalanan sa Diyos. So verse 1 ng chapter 31 sabi dito, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. So kung ipinagpipilitan ng kanyang mga kaibigan na may nagawa siyang kasalanan, aminin niya sa Diyos. Kumbaga, sinasabi nila na alalahanin mo, tignan mong mabuti yung buhay mo, kung saan ka nagkamali, parang ganun yung punto ng mga pananalita po nila dito kay Job. At sinasabi po sa atin dito na kung isa sa mga pagkakamali or pagkakasala na maaring sabihin or ibintang dito po kay Job ay tungkol sa mga babae. Sabi niya dito, hindi ako nagkasala. Sabi dito, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili. Taimtim na nangako sa aking sarili. Taimtim, hindi niya ipinagsabi ito. Diba? Kumbaga, ito ay talagang ginawa niya sa kanyang sarili. Hindi mo kasi kailangang ipagsabi, di ba, kung meron kang gustong gawin sa sarili mo, sabi dito, taimtim siyang nangako sa kanyang sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. So nakita natin yung faithfulness nitong si Job sa kanyang asawa. At maging siguro sa kapanahunan na hindi pa siya nagkaroon ng asawa, nakakitaan na ito ng alam mo yun, ng disiplina sa kanyang sarili. Marami yung mga tao, maging sa kapanahunan po ngayon, ang hindi disiplinado, di ba, sa kanila pong mga sarili. Kumbaga, kung sino-sino yung kanilang mga pinapatulan, yung mga ganun ba, na kasi kapag may respeto ka sa iyong sarili, di ba, pipiliin mo kung sino yung pipiliin mo lang talaga kung sino yung kung kanino ka, kung kanino ka makikipagka sundo, kung kanino ka makikisama, di ba, hindi kung sino-sino lang, hindi kung sino-sino lang, yung parang napaka-easy to get, 'di ba, na feeling, mas binibigyan ng respeto ng iba, especially sa mga kalalakihan, 'di ba, yung mga tao na nakikitaan nila na mayroong pagpapahalaga or respeto, 'di ba, doon po sa kanilang sarili. At itong si Job, sabi niya, hindi ako titingin kahit nandyan na sa kahit nandyan na sa kanyang harapan. Meron siyang yung self-control, ipinangako niya kasi ito, 'di ba, sa kanyang sarili, na hindi siya titingin
Pwede namang tumingin, di ba? Pero magkaiba yon sa titingin ng may pagnanasa, di ba, sa ibang babae, no? Madalas kasi, kahit sa kapanahunan po natin ngayon, kaya marami din yung sinasabing mga nababastos, di ba, sa mga kalsada, yung mga ganon, sa loob ng sa atin, 'di ba, sa loob ng jeep, sa loob ng mga sasakyan, kasi kung papaano naman kasi sila manamit minsan, ay hindi naman kagalang-galang. Kaya nga tinuturuan po ng Lord ang mga mananampalataya na alam mo 'yun, yung manamit sila ng naaayon, 'di ba, doon po sa doon sa naaayon doon sa pagtingin, 'di ba, ng may kaakibat, 'di ba, na respeto, no? So paano mo rerespetuhin yung tao, 'di ba, na kita mo na lahat yung kanyang kaluluwa, 'di ba? Minsan ang message kasi kapag ganon, 'di ba, ay pwede kang bastos-bastusin lang, 'di ba, ng kahit sino, 'di ba, dahil ipinapakita mo, kumbaga parang ibinabalandra mo, parang ipinapanood mo, 'di ba, sa karamihan, yung sarili mo. Kaya maraming 'di ba, maraming mga tumitingin minsan, 'di ba, na may pagnanasa, and it is sin. Pero itong si Job, nakita natin na sabi niya, hindi ako titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. So sa area na ito, hindi po siya bumagsak. Bakit? Kasi ipinangako niya, 'di ba, sa kanyang sarili. Sabi dito, anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? So it's a question, no? Ibinibigay niya'y kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumagawa ng mali at masama. Lahat ng ginagawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. No? So very confident itong si Job, na yung kanya, kasi kilala mo naman yung sarili. Lahat naman ng tao kilala yung sarili, 'di ba? Kung saan sila bumabagsak, at kung saan sila malakas, kung saan sila mahina. So itong si Job, alam niya, 'di ba, sa kanyang sarili na hindi siya gumawa ng kahit na anuman na masasabi, 'di ba, na kasalanan sa Panginoon. Lahat ng ginawa ko'y kanyang nalalaman. Sabi dito, kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. So tignan natin kung saan bumabagsak madalas ang tao, 'di ba? Una sa lahat, pinakita sa atin na marami po yung bumabagsak pagdating doon po sa kanilang pagnanasa. No, hindi lang mga lalaki yung mga nagnanasa, may mga babae din, 'di ba, na nagnanasa sa sa mga lalaki, 'di ba? Kung titignan po natin, 'di ba, na parehas lang na problema magmula pa noon hanggang sa kasalukuyang panahon, no? Marami po yung mga bumabagsak sa area po na ito, no? Hindi lang yung mga may asawa, kundi pati yung mga walang asawa din, no? Pagdating doon po sa relationship, no? Pagdating doon sa alam mo yun, doon sa ano ba yung term na yon, yung adultery, 'di ba? Fornication, no? Pag walang asawa, fornication, tapos pag may asawa na is adultery. Kapag ganito kasi yung problema, 'di ba, ng isang tao, kapag masyado siyang mapagnasa, 'di ba? Magkakaroon talaga siya ng problema. Kung may asawa siya, magkukumit siya ng adultery. At kung wala naman siyang asawa, 'di ba, probably fornication naman, 'di ba, yung kanyang gagawin. At pangalawa, nakita natin na problema ng tao ay yung pagsisinungaling, no? Pagsisinungaling, no? At dito kasi it is a contradiction doon po sa character ng God na
merong si God kasi ay truth, nasa kanya yung truth. Nasa Panginoon yung katotohanan, no? So kabaliktaran ng katotohanan is 'di ba? Lie, no, pag sisinungaling. Kaya nga nagsisinungaling yung iba kasi gusto nilang mapagtakpan, 'di ba, yung gusto nilang mapagtakpan, 'di ba, yung kanilang mga kasalanan at pagmukhain, 'di ba, na sila po ay nagsasabi ng totoo. Pero ito po ay paglapastangan, 'di ba, sa character ng Diyos. So sabi ni Job, pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Hindi ko talaga ginawa, no? Kahit pinipilit po ng kanya pong mga kaibigan na nagsisinungaling ka, hindi ka nagsasabi ng totoo, no? May kasalanan ka. Pero sabi ni Job, hindi. Hindi talaga, no? Hindi ako nagsinungaling. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa. Kahit isang tao ay wala akong dinaya. Grabing klaseng grabing klaseng character ito, 'di ba, ng isang tao. Kasi kahit naman sa atin, may mga tagpo sa buhay po natin, 'di ba, na hindi tayo nagsasabi ng totoo, no? Kapag hindi tayo nagsabi ng totoo, ito po ay pagsisinungaling, kasi we are commanded lamang, 'di ba, na magsabi ng totoo, no? Magsabi ng katotohanan, no? Si Job, sabi niya, hindi, kahit pagsisinungaling, hindi ko yun ginawa. At hindi rin ako nandaya sa kahit isang tao wala akong dinaya. Parang nakakahiya, no, sa tao po na ito. Kasi may mga instances po ba sa buhay natin na tayo po ay nandaya o tayo po ay nagsinungaling, no? So maaring ito po yung ating mamaya, ito yung ating i-share sa gabi po na ito, no? Sabi dito, timbangin sana ako ng Diyos sa maayos na timbangan at makikita niya itong aking katapatan, no? Alam naman natin, tayo kasi alam natin, di ba, na very proud po nga si God dito kay Job, na alam mo yon, kilalang-kilala niya itong si Job, no? Si Job hindi niya kasi alam kung ano yung conversation, 'di ba, na nangyari prior sa mga nangyari sa buhay niya. Pero dito makikita po natin na talagang maayos siyang tao. So kung ika-characterize siguro natin, paano natin masasabi ng isang tao ay mabuti? No? Paano natin makikilala or paano natin ika-categorize? Paano natin makikita na ang isang tao ay mabuti? No? Tignan natin yung mga karakter ni Job, no? Una sa lahat, makikita po natin na may connection siya sa Diyos. Diba? Ipinapanalangin niya yung kanyang mga kapatid, ay yung kanyang mga anak, no? At nakikipag-communicate siya, 'di ba, sa Panginoon, tumutulong siya, 'di ba, sa mga tao, nagbibigay siya, 'di ba, ng mga advices sa mga tao. Dito idadagdag natin na alam mo 'yon, hindi siya tumitingin sa ibang mga babae, 'di ba, ng may pagnanasa, at sabi dito, 'di ba, na hindi rin siya nagsisinungaling, 'di ba? Nagsasabi siya, 'di ba, ng katotohanan, no? Nakikita sa buhay niya, na isinasabuhay niya, 'di ba, yung pagsasabi, 'di ba, ng katotohanan. Kaya kung titimbangin itong si Job, sabi nga niya dito, sana makita, 'di ba, yung ng Diyos yung kanyang katapatan. Kung ako'y lumihis sa landas ng katwiran, sabi dito, o kaya'y naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan, masira nawa ang aking pananim, at ang halaman ko'y iba na ang kumain. So, kung titignan po natin, 'di ba, na sabi niya na alam mo 'yon, kung talagang
na nagkasala ako, no? Talagang sinasabi niya dito, no, na alam mo yun, I will give permission. Hindi lang yung permission, kundi alam mo yun, yung masira yung aking mga pananim. May pananim ka pa sa lagay na yon, pero kung saan yung ikabubuhay mo, 'di ba? Yung alam mo yun, yung nahayaan mo na lang na mawala iyon kasi nga hindi ka naman gumagawa, 'di ba, ng mabuti ano sa buhay na ito, no? Pero itong si Job, hindi kasi siya nagkasala eh, 'di ba? Hindi kasi siya alam mo 'yon, hindi kasi siya lumihis, 'di ba, ng kanyang landas. Verse 9 sabi dito, kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya. Di bale ng asawa ko'y sa iba magsilbi, at siya ay sipingan ng ibang lalaki. Ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasamaang nararapat sa hatol na kamatayan. No? So, yung pakikiapid, hindi rin po niya yun ginawa. Kasi nga kahit ngayong matukso, 'di ba, nang may pagnanasa sa ibang babae, hindi po niya yun ginawa. So, alam ni Job, 'di ba, na ang pakikiapid ay hindi po ito magbibigay ng mabuti. ang definition niya, ito po ay karumal-dumal, no? Ang pakikiapid. Yung pakikiapid, yung mga may asawa, tapos nakikipag relasyon pa sila, 'di ba, sa iba, no? So napaka sagrado kasi ng marriage, no? Napaka nito, no? Napaka-importante po ito, 'di ba, sa Panginoon, no? At marami kasi yung mga nagdedesisyon, 'di ba, na alam mo 'yon, sa tingin po nila ay yung marriage, 'di ba, yung solution sa kanilang mga problema. May mga ganun, may yung mga nag-aasawa na meron po silang mga tinatakasan, 'di ba, sa family nila, or may mga issues, 'di ba, na nangyayari sa buhay po nila, at ang solusyon na naiisip po nila ay yung magpakasal, no? Meron din yung mga hindi nakakapaghintay, 'di ba, sa tamang panahon, kaya nagbubuntis po sila, 'di ba, ng wala sa oras, hindi planado, hindi handa, 'di ba, at para 'di ba, ganun yung resulta minsan, 'di ba, kay pinapakasal kasi nga buntis na, 'di ba, may mga ganon, tapos na as they are living their marriage life, nagkakaroon ng mga problema, hindi nakokontento, 'di ba, sa kanilang pagsasama, naghahanap sila ng iba, nakikiapid, 'di ba? Kay Job, sinabi po niya dito sa atin na ito po ay karumal-dumal na kasalanan. Never been in the scripture talaga, 'di ba, na-appreciate or itinaas yung antas, 'di ba, ng pakikiapid. Kasi kahit doon po sa Revelation, yung mga tao po na ito na nakikiapid sa sa kanila pong mga sa kanilang kapwa, 'di ba? Sa kanilang kapwa ay sila po yung mga hindi tatanggap, 'di ba, hindi sila makakapasok, sabi sa Revelation, sa lugar na kung saan ay inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak sa kalangitan, no? Hindi sila makakapasok sa kalangitan. So yung pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasama ang nararapat, sabi dito, sa hatol na kamatayan. So yung pakikiapid hindi po niya ginawa, yung pagsisinungaling hindi rin po niya ginawa, yung pagnanasa, yung pagtingin ng may pagnanasa sa iba ay hindi po rin niya ginawa. Pagkat iyon ay apoy, so binigyan tayo ng definition, pagkat iyon ay apoy na di mamamatay, at iyon ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Kung ito ay
gagawin. Wala pa kasi akong nakitang nakiapid din na napabuti yung kanyang buhay. Ewan ko po sa inyo, 'di ba? Pero wala talaga eh. Hindi panatag, ano, yung pagsasama, kahit sabihin natin na wala namang mga problema, pero nandun lagi, 'di ba, yung kahirapan, nandun lagi yung struggle, ganyan naman yung buhay, 'di ba? Pero kabilin-bilinan kasi ng scripture, 'di ba, na yung pakikiapid ay hindi po dapat ginagawa 'yon, 'di ba, ng mga tao gustong maglingkod sa Panginoon. Sabi dito, kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan at dahil dooy nagharap sila ng karaingan, di ako kikibo, ako may parusahan, siya sa atin man, ako'y walang ibibigay na kasagutan, no? Wala. So dito, hindi rin siya ng ape, di ba, ng kanyang mga utusan, ay yung mga naglilingkod sa kanya. Kasi kung meron man, sabi nitong si Job, sa ganitong kalagayan ko, hindi na sana ako iimik pa, no? Hindi na ako magbibigay ng kasagutan kasi parang yung word doon deserve. Deserve ko kapag meron akong inapi. So hindi rin siya ng api, 'di ba? Itong mga karakter ni Job, napakaganda po nating makita, 'di ba, na as a person, 'di ba, na magtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. Maganda na makita po natin itong mga character po na ito, no? At sabi dito, pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Grabe yung kanyang grabe yung kanyang pagkilala, 'di ba, sa ginagawa, 'di ba, ng Lord, na sabi niya, kung ang Lord ang lumikha sa akin, siya rin ang lumikha sa aking mga utusan. So wala akong karapatan na apihin sila, 'di ba? Kung itatrato ko itong mga tao na ito, kahit sila ay aking mga utusan, mga likha din sila, 'di ba, ng Diyos. Nilalang din sila, 'di ba, ng Panginoon, no? Sana ganun lahat ng mga ng mga employers. Sana ganun lahat yung pananaw, no? Sana ganun lahat yung pagtingin, na kahit boss ka, kahit mataas, 'di ba, yung iyong katungkulan, 'di ba? Wala ni isa mang may karapatan, 'di ba, na apihin yung mga nasa baba or yung mga nasa laylayan na sinasabi, no? Sapagkat pare-parehas na nilalang, 'di ba, ng Diyos. No? Pare-parehas na nilalang, no? Kung may makita tayo, lahat ng mga pwede nating makita, 'di ba, dito sa mundo na ito, ay creation din sila, 'di ba, ng Panginoon, no? So hindi tayo ang tao, 'di ba, na may destructive na character, pero kapag ganito po yung kanyang pinaninindigan, mag-iiba po, 'di ba, yung kanyang pagtingin sa lahat ng bagay na nakikita niya, 'di ba, sa kanyang paligid, especially sa mga tao, 'di ba, na kanyang nakakasama. Pangit man 'yan, maganda man 'yan, 'di ba, mataba man 'yan, payat man 'yan, 'di ba, o kahit na anong antas ng buhay niya, mga nilalang din po sila, 'di ba, ng Panginoon. So hindi ako umapi, sabi niya, sa mga utusan, kasi ang tingin ko sa kanila, kaparehas ko rin sila na nilalang ng Diyos. No? So grabe itong si Job, no? Dito makikita po natin yung kagandahan ng kanya pong character. Di ako nagkait ng tulong kailanman. No? Naalala ko itong si Nora Honor, di ba, na kasi pinapanood ko yung mga kahit yung mga old videos, yung mga old na mga interviews niya, 'di ba? Siya daw yung tao na napakadaling lapitan. Kaya wala siyang maraming naipon, no, sa kabila ng kanyang
kasikatan, no? At pag sa panahon na kung saan ay nagkasakit siya, 'di ba, may mga ganon na instances sa buhay ng tao, nandun, no? Merong isa siyang kaibigan, 'di ba, na hindi siya iniwan, no? May tumulong, 'di ba, sa mga pangangailangan niya. Kasi napakahirap talagang magkasakit, 'di ba, mga kapatid? Sa mga countries na alam mo 'yon, they are privileged pagdating sa kanilang mga healthcare, kahit sabihin natin na libre naman yung lahat, pero masakit pa rin, no? Mahirap pa rin yung magkasakit, no? Yung pupunta ka sa hospital tapos tusukin ka doon. Sakit-sakit kaya, 'di ba, sa katawan. Idoble mo yung sa Pilipinas. Masakit na nga sa alam mo 'yon, masakit na nga sa katawan, masakit na nga yung pinagdadaanan ng tao, masakit pa sa bulsa. 'Di ba? Masakit sa bulsa, napakahirap magkasakit. Kasi nakaka-amaze lang sa atin kasi napakarami rin kasi namang mga tao, 'di ba, sa atin. Pero pagdating sa iba-iba yung babayaran mo, iba yung bayad sa laboratory, iba yung bayad sa may mga portion, no, na binabayaran, hindi isahan. Iba pa yung bayad mo sa doktor, iba yung kung saan-saan ka pupunta, magbabayad ka, 'di ba? Parang napakahirap, 'di ba, na proseso. At kung titignan po natin, 'di ba, marami po yung mga humihingi, 'di ba, ng tulong, no? Kahit sa kapanahunan po na ito, may sa akin may mga humihingi ng tulong kasi yung nasa hospital, 'di ba, yung mga ganon. Tapos nasa bed, na stroke, 'di ba, yung mga ganon. Na alam mo 'yon, we really wanted to help, no? Gusto talaga natin, pero may mga instances na hindi available din sa atin, 'di ba, yung pagtulong, kasi may mga pangangailangan din po, 'di ba, tayo, 'di ba, sa buhay na ito. Pero itong si Job, makita po natin na sa kabila ng lahat, 'di ba, ng karangyaan na meron siya, ng kabuhayan na meron siya, it is good thing to know na sabi niya, di ako nagkait ng tulong kailanman. So sa lahat ng mga humihingi, 'di ba, sa kanya ng tulong, hindi po niya lahat 'yun pinagkaitan. Grabe 'yun, 'di ba? Paano mo 'yun gagawin? 'Di ba? Sa dami ng mga may pangangailangan, no? Talagang it is really a blessing, 'di ba, na meron po itong si Job, kung paano po niya 'yun nagagawa. Tayo po sa church, meron din po tayong ministry, 'di ba, ng pag-abot, no? At talagang umaabot po, no, tayo sa abot, 'di ba, ng atin pong makakaya. Salamat sa Panginoon kasi we may not be many in numbers, pero alam mo 'yon, sa konting bilang na meron po tayo is we can be able to help din, sa pamamaraan, 'di ba, ng pag-abot, no? At alam po natin, 'di ba, na marami na rin po tayong inabot sa ministry po na ito. So isa sa karakter ni Job, napakadali po niyang lapitan sapagkat hindi po siya nagkakait ng tulong kailanman, 'di ba? Hindi ako, sabi niya, nagkait ng tulong kailanman sa mga byuda at nangangailangan, no? Kasi kapag byuda, 'di ba, mga kapatid, mahirap po yung buhay. Kahit naman sa kapanahunan na ito, lalong-lalo na sa kapanahunan na meron sila, no? Sapagkat ang kabuhayan ng family ay naka-depend talaga, 'di ba, sa sa mga asawang lalaki, sa klase ng environment, 'di ba, na
na meron po sila, no? At itong si Job, hindi siya nagkait ng tulong sa mga byuda at kahit sa sino mang nangangailangan. Di ko pinabayaan ng mga ulila. Ito yung mga, ito yung mga desperado lang talaga ang sitwasyon. Mga byuda, mga ulila. No? Mga byuda, mga ulila. No? So kung titignan natin mga kapatid, di ba? Parang it's also good additional, 'di ba, sa ministry na meron tayo sa pag-abot. Kasi 'di ba naka-focus tayo sa mga matatanda, 'di ba, sa mga may sakit. Pero dito as we are studying, 'di ba, sa mga byuda, sa mga ulila, no? Sa mga ulila. Napakahirap po ng buhay, 'di ba, ng mga tao din, so, yung mga ulilang, kahit hindi naman ulilang lubos, pero kung iisang parent lang, tapos wala pang stable na job, di ba? Mahirap talaga, di ba, yung buhay. At salamat sa buhay nitong si Job, sapagkat pinakita po niya, di ba, sa atin na yung ministry niya ay talagang napakalawak. No doubt kung bakit po siya blessed din talaga ng Lord sa klase ng buhay, 'di ba, na meron siya, no? Di ko pinabayaan ng mga ulila. Kapag ako'y kumakain din sila. Kapag ako'y kumain, so may ministry siya, 'di ba, na umabot sa mga byuda, umabot sa mga ulila. At pagdating sa pagkain, sabi niya, kung kakain ako, hindi ko masisikmura na ako'y kumakain tapos sila hindi, no? So nagbibigay siya, 'di ba, ng mga pagkain sa kanila. Sa buong buhay ko, sila'y aking tinulungan. Sa buong buhay ko, sila'y aking tinulungan. Inalagaan mula pa sa aking kabataan. So hindi lang nag-start itong si Job pala sa mga ginagawa niya na nung may family na siya. Nakita natin na mula pa sa kanyang kabataan, kanya na itong ginagawa. So, napakabuti talaga, di ba, ng buhay na meron siya. Grabing grabing klase talaga ng tao. No, sino po ang kilala natin na ganito? Bata pa lang siya, talagang maayos na yung buhay niya. Bata pa lang siya, talagang ang dami na niyang ginagawa, di ba, na kahanga-hanga. So, isa ito si Job na talagang kahanga-hanga, di ba, yung kanyang ginagawa. Ang makita kong walang damit, pagkat walang maibili, binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya'y walang patid. Grabe yung ministry niya, hindi lang dun sa mga walang makain, hindi lang dun sa mga nangangailangan, di ba? Kundi pati yung mga makita niyang walang damit. No? Hindi naman siguro sa walang damit, pero kita mo naman, 'di ba, kapag yung damit ay maring gula-gulanit na, punit-punit, 'di ba, yung mga ganon. O kaya yun na pa rin yung kanyang damit, no? Kahit sa panahon ng taglamig, wala siyang maisuot. Kaya sabi niya, binibigyan ko ng makapal na damit yung mga walang damit. So, maaring may damit sila pero hindi sapat dahil sa weather. Kaya sabi niya, binibigyan ko sila. Dito, kung ang mga ulilay aking inapi, pagkat alam kong sa hukumay, ako ang magwawagi. Sabi niya kasi may siya, 'di ba? May kabuhayan siya, may pera siya. Mabuti pang ang mga bisig ko ay baliin at sa aking balikat ito ay tanggalin. Sapagkat sa parusa ng Diyos ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. No? Iba talaga kapag takot ka, 'di ba, sa Panginoon. Yung takot na, alam mo 'yun, yung takot na ayaw mong sumama, 'di ba, yung loob ng Diyos sa iyo, no? So ganun po itong si Job. So kung isa-isahin natin yung kanyang character, mapapawaw lang talaga tayo, no, sa klase ng tao na meron nitong si Job, no. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan
at gintong dalisay ang pinanaligan, kung dahil sa tinangkilik ako ay nagyabang at nagpalalo dahil sa aking kayamanan. So hindi niya, very humble din talaga siya. 'Di ba, nang kahit marami siya, kahit mayaman siya, alam mo 'yon, hindi siya nagyabang. Marami yung mga mayabang, 'di ba? Dahil nagkaroon lang sila ng konti. Konti compared dito po kay Job. Pero si Job, nanatili po siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nagyabang. Hindi niya iniyabang, 'di ba, kung ano po yung meron siya. So isa rin 'yun, 'di ba, sa mga karakter dito. Marami sa panahon natin ngayon, 'di ba? Maraming marami yung mga paano mo ba i-define yung pagyayabang? 'Di ba, yung alam mo 'yun, yung sa tingin kasi minsan ng tao, 'di ba, yung parang it is a result lang ng joy nila, 'di ba? Kaya pinapakita nila kung ano yung meron sila. Yung alam mo 'yun, sa panahon natin ngayon, 'di ba, sa social media, marami yung mga yung kasi natutuwa sila, 'di ba? Nagpapasalamat sila kasi nagkaroon sila ng mga ganito, ganyan, kaya tad-tad, 'di ba, ng mga postings yung mga walls nila, 'di ba, sa Facebook, no? Ewan ko mga kapatid, sa pananaw po natin, kasi dati ganyan din yung akin na alam mo 'yun, masaya lang ako na i-share, 'di ba, sa iba kung ano yung natanggap ko, kung ano yung meron ako. Pero may instances, 'di ba, na alam mo 'yun, yung pag may nakita sa akin lang, personally, pag may nakita ako na buti pa ito, 'di ba? Grabe yung kanyang grabe. Minsan natutuwa rin po tayo, but there are times na parang nagko-question tayo, bakit kaya nilang magkaroon nito, 'di ba? Paano nangyari 'yon? No? Parang may 'di ba? Parang may kirot kasi bakit sila meron, tapos 'di ba? Parang tayo struggling, no, in having kung ano yung nakikita po natin. So sabi ko, parang hindi yata maganda talaga, 'di ba? Kasi parang kung ako lang, 'di ba, yung nakaka-feel ng ganung bagay. I don't know if you relate to me, 'di ba? Marahil marami rin, 'di ba, yung mga nakaka-experience din ng mga ganung bagay, 'di ba, na how do you define, 'di ba, yung pagyayabang na kasi meron ako nito, ikaw wala, 'di ba? Kahit sabihin mo na I thank God, kung you thank God, 'di ba, for having all these things, di sabihin mo sa Lord, 'di ba, na Lord, nagpapasalamat ako kasi meron ako nito. Why do you need to expose it, 'di ba, to the public para ma-appreciate, 'di ba, ng tao na nagkaroon ka noon kasi masipag ka, 'di ba? Kasi blines ka, sila hindi. 'Di ba, parang may doon, no? May kirot lang talaga, no? So hindi kasi lahat pare-parehas, 'di ba, ng pagtingin. Kaya sabihin natin na dapat matuwa ka na lang sa kung ano yung nakikita mo, 'di ba? Pero kung titignan po natin, sa aking part lang parang kayabangan lang talaga yung why do you need to open it up, 'di ba, to all, no, yung mga ganun. Kung sa Lord ka lang naman nagpapasalamat pala, it's better to communicate, 'di ba, sa Panginoon. Lord, salamat kasi binigay mo sa akin ito. You don't need to expose it, you will just open it, 'di ba, for the public to see, 'di ba, yung mga resources na meron ka, no? At delikado po 'yon maging sa kapanahunan po natin
ngayon, no? Sabi dito, so si Job hindi po siya nagyabang, no? Kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba, kung ako'y natangay kahit nalihim lamang o nagpugay kaya sa sarili kong kamay, ako nga'y nagkasala at dapat hatulan pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. So dito sinasabi niya, wala talaga akong ibang sinamba kundi si Lord. Hindi ako nalingat kahit minsan man, di ba, na sumamba sa mga sabi dito, sa araw o sa buwan na sinasamba, di ba, ng mga pagan. Hindi ganoon, no? So iisa lang yung sinasamba nitong si Job, no, ang makapangyarihang Diyos. Sabi dito, pagdurusa ng kaaway, hindi ko kinatuwa, ni sa kanilang kapahamakan ako ay nagsaya. Sinong katulad nitong si Job lang talaga? 'Di ba? Karamihan sa mga tao, natutuwa sila kapag yung kanilang mga kaaway nagsasuffer, no? At kapag napapahamak, 'di ba, yung kanilang mga kaaway, sila po ay nagsasaya. Pero si Job hindi siya ganoon, no? Sabi niya, yung pagdurusa ng kaaway ko, hindi ko kinatuwa. Yung kapahamakan nila, hindi rin ako nagsaya. Kahit minsan hindi ko dinalangin na sila'y mamatay, no? Kahit minsan di ko dinalangin na sila'y mamatay, no? So grabe lang yun, no, na character, 'di ba, ng isang tao, 'di ba, na katulad po nitong si Job, no? At yun po mga kapatid yung ating lesson.